Mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po. Ito hong estado po ngayon ni Colonel Hector Grijaldo. Yung nakapiit po mga kabida na active police officer na sinight in contempt po mga kabida ng Quad Committee ng House of Representatives. Actually, nasa almost 6 months na po na nakapiit po itong si Colonel Grijaldo po mga kabida diyan po sa Station 6 ng Quezon City Police District, matapos po siyang inilipat mula sa kanyang detention cell diyan po sa House of Representatives. Okay? Now, meron na pong posibilidad na baka makalabas na po itong si Grijaldo mga kabida, Dahil meron pong ginawang action itong kanyang mga abogado po ngayon, Ito, babasahin ko lang po itong action na ginawa po ng kaniyang mga abogado, Alright, mga kabida, kung saan po nag-file po sila ng petition dyan po sa Court of Appeals. Okay? Ito, babasahin ko lang po, Go and the Guzman Law Offices has filed an urgent motion for the issuance of a writ of habeas corpus before the Court of Appeals on behalf of their client, Police Colonel Hector U. Grijaldo Jr., seeking immediate release from what is described as arbitrary and unconstitutional detention by the House of Representatives Quad Committee or Quadcom. The petition challenges the legality of his nearly 6 months confinement, initially within the House premises and now at the Quezon City Police District Station 6. Urging it violates both constitutional protections and international human rights standards. Ayun. So yun yung ground po nila mga kabida, Unconstitutional detention. Arbitrary and unconstitutional detention dun ho kay Colonel Grijaldo, mga kabida. Kung maalala po ninyo, ito hong si Grijaldo po ay nag-testify po mga kabida dyan po sa Senado. Okay? Doon ho sa Committee on Dangerous Drugs ni Senator Bato de la Rosa. Kung saan po isiniwalat po ni Grijaldo po mga kabida, yung nangyari hong coercion di umano, nitong dalawang mga miyembro po ng Quadcom. Ang pinangalanan po niya doon po mga kabida, ito pong si Congressman Benny Abante at Congressman Dan Fernandez, Okay? Kumbaga, gusto daw ng dalawang congressmen, batay ho sa kanyang testimonya, na i-corroborate yung naging statement po makabida, ni dating police colonel at former general manager po ng PCSO, Royena Garma. Ito po'y patungkol ho doon mga kabida sa reward system, sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ayaw po ni Colonel Grijaldo na i-corroborate yun kasi wala naman po siyang alam po doon, mga kabida. Kaya yun ang nangyari, meron daw coercion na nangyari po doon. Okay, kaya nung ginawa pong witness, ito hong si Colonel Grijaldo, I don't know, witness or resource person, diyan po sa Senate Committee on Dangerous Drugs, Iyon, isiniwalat po niya. Ito hong nangyari. At siguro, galit na galit po itong dalawa kung bakit ganun yung sinabi po ni Colonel Grijaldo po makabida, So kaya nung sila na po yung nagsagawa po ng investigasyon, okay, yung Quadcom, ipinatawag po itong si Grijaldo, Kasi that time, tapos na po yung investigasyon po ng Senate, So wala na pong immunity itong si Grijaldo kasi kinupkup kasi siya ni Senator Bato that time, para ho magkaroon po siya ng immunity mga kabida. Pero since tapos na po yung Senate hearing, okay, meron na pong conclusion, nung time na ipinagpatuloy po ng Quadcom yung kanila pong pagdinig po mga kabida on war on drugs, okay, yun, pinatawag nila itong si Grijaldo. At yun, ang pagkakaalala ko lang po kasi meron po siyang sinagot doon po sa tanong ng isa sa mga
member po ng Quadcom at siguro hindi nagustuhan yung sagot or sa tingin po ng mga miyembro ng Quadcom nagsisinungaling ito hong si Grijaldo, kaya yon sinight in contempt ito hong si Grijaldo. Ang pagkakaalala ko twice na ata itong isinight in contempt, ano? Tapos yung last ata ito hong si Congresswoman Pam Zamora ata yung nag-move, no, para i-cite in contempt po ito hong si Grijaldo, mga kabida. So, yun po yung nangyari, ano, since then, yun na po. Nakapiit na po itong si Colonel Grijaldo. Dami hong nanawagan po na palabasin na po. Kasi sobra na po yung kulong po sa kanya. Mantakin nyo, mga kabida. Usual kasi na kulong dyan lang po sa Congress, ano? Kahit na po sa Senado, ano? Nasa pinakamatagal na po siguro yung 15 days, ano? Pero itong nangyari po kay Grijaldo, almost 6 months na po, ano? Daig pa po yung minor crime na ginawa ko, mga kabida, ng isang tao. Yung ang penalty po ay prison temporal, ano, mga kabida. Sus, Ginoo ko. Kawawa naman. Ito hong si Grijaldo, ano? Meron pa po siyang grievance po, mga kabida, no? Doon po sa PNP kasi yung kanyang sahod daw ay hindi ho na ibigay na, no? Kumbaga tinanggalan na po siya ng sahod daw, mga kabida, kasi ho ang sagot ng PNP kasi wala na po, hindi na po siya nagtrabaho Kumbaga absent without leave na po, ano? AWOL. Ito hong si Grijaldo, hindi naman po niya kasalanan yun kasi ho nakapiit yun. Di ba? Paano siya makapag-function sa kanyang trabaho na nakapiit yun dahil sinight in contempt? Yun sana yung dapat kinonsider po ng PNP, mga kabida. Yun yung sulat ata ng pamilya o kapamilya ni Grijaldo, ano? Sinabi po nila na tinanggalan daw ng sweldo, ano, ng sahod. In fact, nailabas yan during the Dangerous Drugs Committee hearing ng Senado, ano, mga kabida. At pagkakaalala ko po, nakita ko po yung video parang pinagalitan natin, sinermonan po, sinabon, mga kabida, ni Senator Bato de la Rosa itong mga opisyal po ng PNP, ano. Okay? Now, so hopefully this time itong action na ginawa ho ng mga abogado po, ano, ni Colonel Grijaldo, sana mapagbigyan po ito, mga kabida, no. Yung writ of habeas corpus, yung issuance po mula sa Court of Appeals, ano, isang remedy po ito, mga kabida, no, para po ilabas ito hong si Grijaldo at i-present dyan po sa Court of Appeals. Okay? At sana po mapagbigyan yung hiling ng mga abogado po ni Grijaldo na makalabas na po itong si Grijaldo mula sa kanya hong pagkapiit po, mga kabida, no? Kasi sobrang na po yung dinanas po niyang hirap Okay? Nawala yung kanyang sahod dahil doon. Okay? Mga kabida. So, ano pang gusto po ng Quadcom Tapos na po yung Quadcom. Tapos, patapos na rin yung termino. In fact, yung ilan sa mga chairperson po ng Quadcom wala na po, mga kabida. Hindi na po nanalo. Okay? So what's the use of detaining the person? Okay? Baka nakalimutan po ng Quadcom na meron palang nakapiit pa. Okay? Pero ang tanong ko lang din po sa mga abogado ni Grijaldo, bakit ngayon pa? Bakit inabot pa po ng almost or more than 5 months, mga kabida, bago po sila umaksyon? Yun ang tanong, ano? Kung bakit po inabot ng almost 6 months bago po sila umaksyon ho dito. Masyadong kawawa na po itong si Colonel Grijaldo at yung kanyang pamilya, mga kabida, no? Dahil ho dito sa simpleng kasalanan po, ano, na tingin po siguro ng mga Quadcom members na nagsisinungaling, hindi ho nagsasabi po nagtotoo, ano, mga kabida. At yun, dama yung pamilya po ni Colonel Grijaldo, ano. So, yun lang po. Okay? Pagdasal po natin, sana mapagbigyan ng Court of Appeals itong hiling po ng mga abogado, ano, ni Colonel Grijaldo na makalabas na po sa wakas ito hong si Colonel Hector Grijaldo po, mga kabida. Para ho sa inyong comments, opinion, at anything na gusto ho ninyong ipalabas po, mga kabida,
sa ating comment section. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.